Nitong weekend, sabay-sabay naglabas ng balita na hindi raw si Inday Sara ang magiging leader ng oposisyon. Yan po ang mga headlines sa ilang pahayagan matapos ang isang event sa Cebu nitong Sabado lamang. Kaya't ang tanong ngayon ng marami matapos niyang magbitiw sa gabinete, kung hindi sa oposisyon, ano magiging papel ni Inday Sara? Pero mahalagang malaman po ang buong konteksto ng sinabi ni Inday Sara noong Sabado. Kailangan pong balikan ang kabuuan ng sinabi ni VP Sara sa mga reporters. At ito po yun. Base raw sa kanyang mga prinsipyo, hindi raw siya nagdedesisyon para sa ikaunlad ng anumang grupo, maging administrasyon or oposisyon. Dahil ang basehan lamang daw niya ay ang ikabubuti ng taong bayan. Sa madaling salita, kung kukunin ang buong konteksto ng pahayag ni Inday Sara, ito lang naman talaga ang kanyang sinabi. Hindi raw siya admin or oposisyon, basta siya raw ay makabayan. Ang tawag po dyan ay political rhetoric na bukas sa anumang interpretasyon. Sa makatwid, hindi mo talaga masasabing sinasara na niya ang pinto sa pagiging oposisyon. Ngayon, doon naman tayo sa binitawang salita ni Inday Sara noong nakarang linggo na tatakbo ang kanyang ama at dalawang kapatid bilang senador sa 2025 elections. Mahiwaga na naman po ang nangyayari dahil nitong linggo lamang sa Tacloban, pinabulaan ito ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa dating Pangulo, na good time lamang tayo ni Inday Sara. Hindi raw siya babalik sa politika dahil masyado na raw siyang matanda. Mahirap talaga ispilingin kung ano ang balak ng mag-aamang Duterte sa politika, lalo't kilala sila sa mga desisyong panlito sa kanilang mga kalaban. Halimbawa po, noong 2015, sinabi ni Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbong Pangulo sa 2016 elections. Katunayan, ang inihain niyang Certificate of Candidacy or COC ay sa pagka-alkalde muli ng Davao City. Kalaunan, ginamit niya ang candidate substitution na pinapayagan naman ng batas. Tumakbo tuloy siya bilang Pangulo at nanalo. Ganon din ang ginawa noong 2022 elections ng kanyang anak na si Inday Sara. Ang unang inihain ni Sara na COC ay sa pagka-alkalde muli ng Davao City. Pero si Pangulong Duterte naman, iba po ang inanunsyo. Tatakbo raw si Inday Sara sa pagkapangulo, samantalang busy raw niya si Bongo. Wala pong nagkatotoo dyan. Samantala naman, nag-standby ng mga placeholders or temporary candidates ang Partido Lakas at ang PDP Laban para lang pwedeng mag-substitute si Sara sa last minute. Sa nakaraang dalawang national elections, gamit na gamit po ang candidate substitutions. At hindi mo na malaman kung sino talaga ang tatakbo o sino lang ang vulkasil o panapalbutas. Sa Omnibus Election Code, pinapayagan po ang candidate substitution sa mga kaso ng death, disqualification, or simpleng withdrawal. Para sa mga kaso po ng death or disqualification, pinapayagan po yan hanggang midday ng mismong election day, basta't pareho ang apelyido ng papalit. Pero sa mga voluntary withdrawals, ang deadline po niyan ay sineset ng mismong COMELEC. Minsan po, ang deadline ng substitution ay isang buwan makalipas ang deadline ng formal na paghahain ng COC. Yan po ay minsan naaabuso ng mga kandidato. Kaya po nito lamang Mayo, nagdesisyon ang COMELEC na higpitan ang patakaran sa mga substitutions via withdrawal. Ang huling araw ng filing ng COC ngayong taon ay October 8. Ay siya ring huling araw ng deadline ng mga substitutions. Yan daw ay para hindi na maabuso ang substitution principle sa Omnibus Election Code. Ayon kasi kay COMELEC Chairman George Garcia, nagkakalokohan na po sa proseso ng substitution. Hindi na raw dapat payagan ng mga pumapronta lamang para sa mga nagpapakipot ngayon pero tatakbo rin sa huli. Mga kapatid, Jania Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitahin at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.